Nakarating ka na ba sa South Korea? Kung hindi pa, halina at ating alamin ang 10 tourist attraction sa bansang ito. Pero bago yan at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Ang South Korea ay isa sa mga bansang magandang puntahan dahil sa mga magagandang tanawin at sa mga sinaunang infrastruktura nito. Handa ka na ba? Tara na at umpisahan na natin ang ating paglalakbay. Palasyo ng Gyeongbokgung. Ang Gyeongbokgung, ang Palace of Shining Happiness, ay ang pinakamalaki sa 5 Grand Palace ng Seoul. Orihinal na itinayo noong 1395 sa panahon ng dinastiyang Joseon, ito ang pangunahing palasyo ng hari at nasaksihan ang ilang mga makasaysayang kaganapan, kabilang ang pagkawasak nito sa panahon ng pagsalakay ng mga Hapon sa Korea noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik ay nagsimula noong 1990s, at ito ay isang magandang testamento sa tradisyonal na arkitektura at kultura ng Korea. Bokchon Hanok Village. Ang Bokchon Hanok Village, na matatagpuan malapit sa Gyeongbokgung Palace sa Seoul, ay isang preserved area kung saan makikita ang mahigit 700 tradisyonal na Korean Hanok House. Ang mga bahay na ito ay itinayo noong Joseon Dynasty at ipinakita ang kagandahan ng arkitektura ng nakaraan. Ang paglalakad sa mga makikitid na eskinita ng Bokchon Hanok Village ay nagbibigay sa mga bisita ng isang suliap sa mayamang pamana ng kultura ng Korea. Jeonju Hanok Village. Ang Jeonju Hanok Village sa Jeonju, isang lungsod na kilala bilang ang lugar ng kapanganakan ng bibimbap, ay isang kilalang lugar na nagpapakita ng mga maayos na napreserbang bahay ng Hanok. Ang nayon na ito ay sikat sa mga culinary delight nito, mga tradisyonal na craft shop, at ang Hanji Museum, na nakatuon sa tradisyonal na paper-making craft ng Korea, ang Hanji. En Seoul Tower. Namsan Tower. Ang En Seoul Tower, na nakatayo sa Namsan Mountain sa gitnang Seoul, ay isang kilalang landmark na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng lungsod. Ito ay hindi lamang isang sikat na lugar ng turista kundi isang simbolo din ng pag-ibig para sa maraming mga Koreano, dahil madalas na bumibisita ang mga mag-asawa upang magkabit ng mga padlock bilang tanda ng kanilang walang hanggang pagmamahalan sa tore. Everland. Ang Everland, na matatagpuan sa Yangon malapit sa Seoul, ay ang pinakamalaking theme park sa South Korea. Nagtatampok ito ng magkakaibang hanay ng mga atraksyon, kabilang ang mga nakakakilig na rides, zoo, water park, at magagandang hardin. Sa mga themed zone tulad ng Magic Land, European Adventure, at American Adventure, nag-aalok ang Everland ng isang araw ng kasiyahan para sa mga bisita sa lahat ng edad. Haeundae Beach. Ang Haeundae Beach sa Busan ay isa sa mga pinakasikat na beach sa South Korea, na umaakit ng milyon-milyong bisita bawat taon. Sa panahon ng tag-araw, ang dalampasigan ay abala sa mga turistang nag-e-enjoy sa araw, buhangin, at malinaw na tubig ng Korean Sea. Ang Haeundae Sand Festival, na ginaganap taon-taon, ay nagpapakita ng mga kahanga-hangang sand sculpture at mga aktibidad sa beach. Templo ng Jogyeose. Ang Jogyeose Temple, na matatagpuan sa Seoul, ay ang punong templo ng Jogye Order of Korean Buddhism. Kilala ito sa mga sinaunang puno nito, kabilang ang isang 500 taong gulang na puno ng wisteria at isang pine tree na pinaniniwala ang higit sa 450 taong gulang. Ang templo ay nagiging partikular na masigla sa panahon ng pagdiriwang ng kaarawan ni Buddha, na pinalamutian ng mga makukulay na parol at kasiyahan. Seoraksa National Park. Ang Seoraksa National Park sa Gangwon Province ay isang kanluman para sa mga hiker at mahilig sa kalikasan. Ang Mount Sorak, ang ikatlong pinakamataas na tuktok sa South Korea, ay naminibabaw sa parke. Ang magkakaibang flora at fauna, kasama ang mga kapansin-pansing rock formation, ay ginagawa itong UNESCO Biosphere Reserve at isang minamahal na destinasyon para sa mga outdoor adventure. DMZ, Demilitarized Zone.
Ang Demilitarized Zone, DMZ, ay isang 250 kilometrong buffer zone sa pagitan ng North at South Korea. Ito ay isang natatanging atraksyong panturista na nag-aalok ng isang sulyap sa hindi nalutas na pamana ng Korean War. Maaaring libutin ng mga bisita ang mga pangunahing punto tulad ng Joint Security Area at ang Third Tunnel upang makakuha ng insight sa tense na kasaysayan at kasalukuyang geopolitical na sitwasyon. Bulgaksa Temple. Ang Bulgaksa Temple, na matatagpuan malapit sa Gyeongju, ay isang obra maestra ng arkitektura at sining ng Budista. Ito ay itinayo noong Shilla Dynasty noong ika-8 siglo at ito ay isang UNESCO World Heritage Site. Ang templo na may masalimuot na mga ukit na bato at magagandang tanawin ay sumasalamin sa malalim na espiritual at kultural na pinagmula ng Budismo sa Korea. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa susunod nating kwento. Maraming salamat sa panonood.